Marami yan. Marami susunod yan. Itong tag-init, iinit. Walang mga pangalan at walang mga petsa. Hindi na nagdetalye si Ombudsman Crispin Remulla patungkol sa mga individual na sangkot sa flood control scandal na sunod na kakasuhan ng kanilang tanggapan. Paliwanag nito, may mga bagay na dapat manatiling pribado at maiging hintayin na lamang na tuluyang maisampa sa korte. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Ngunit pagtitiyak ni Remulla, tuloy-tuloy naman ang kanilang mga investigasyon gaya ng pakikipag-usap sa mga kinauukulang individual at pagsasagawa ng mga case meeting. Samantala, nilinaw naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na bagamat nag-i-expire o nawawala ng bisa pagkatapos ng 6 na buwan ang freeze orders na inisyu ng Court of Appeals, hindi ibig sabihin ito na mababawi na ng mga sangkot sa flood control scandal ang kanilang mga asset. So, it is inaccurate to say na meron ng hold ang tao, ang mga respondent, dun sa pera nila as long as meron pong asset preservation order na in-issue ng RTC. Ibig po sabihin, naka-freeze pa din po ang mga assets nila sa bangko. Hindi inisa-isa ni Clavano kung sino-sinong personalidad ang may freeze order, ngunit matatanda ang kasama rito sina dating Congressman Zaldico, magkapatid na mambabatas na sina Eric at Ed Vicquiap, maging ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Dagdag pa nito kung transaksyon sa bank accounts ang tinitingnan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kasabay na sinusundan ng Ombudsman ang paper trails. On the other side, we hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. And we will not forget about that kasi yun po talaga ang mas masakit sa kanila na makuha natin yung pera na talagang nasa atin. Kahapon, naghain rin ang AMLAC ng civil forfeiture cases laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal, kung saan nag-issue naman ng korte ng 2 provisional asset preservation orders para rito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.